Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamagandang aktres na nagsisimula pa lamang mamayagpag ang kanyang karera ang mabilis na natapos dahil sa isang malagim na aksidente. Subalit sa maikling karera nito sa larangan ng showbiz, marami nang naging intriga at kontrobersiya ang naidikit sa kanyang pangalan, lalo na noong mas pinagtunan pa niya ng atensyon ng pagpapaseksi. Sa dami ng kanyang mga naging issue noon, maging sa huling sandali ng kanyang katawan sa mundo ay nabalot pa din ng kontrobersiya. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Halina Perez? Totoo ba na dahil sa kanyang angking ganda at hubog ng katawan, kahit ang isang imbalsamador ay pinag-interesa ng kanyang bangkay? Halina at ating alamin ang katotohanan. Marahil ay marami pa rin ang nakakaalala sa yumaong sexy actress na si Halina Perez o Vanessa Mae Ann Uri sa tunay na buhay na maagang yumao sa edad lamang ng 22 dahil sa isang aksidente sa daan noong Marso 4, 2004. Nasa rurok na noon ng kasikatan si Halina Perez at nakatakda pa lamang ipalabas ang kanyang pelikula bago mangyari ang aksidente. Naging masalimot ang buhay ni Halina kahit pa noong siya ay bata pa lamang. Panganay siya sa dalawa lamang na magkapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Rene Uri at si Mildred Del Moro. Sa edad lamang na 4 na taong gulang ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Hinati ang kustodiyo nilang magkapatid. Ang kanyang nakakabatang kapatid ay sumama sa kanilang ina habang siya naman ay napunta sa kanyang ama. Subalit ang kanyang ama ay walang maayos na trabaho at hindi nito kayang suportahan ang mga pangangailangan ni Halina. Sinabihan pa ito ng mga bisyo ng kanyang ama na mas inuuna pa niya kaysa sa kanyang responsibilidad sa kanyang anak. Tila hindi na nakayanan ni Halina ang mga nangyayari sa kanya lalo pa nang muling mag-asawa ang kanyang ama ng ibang babae. Dahil dito, kinuha siya ng kanyang lola at siyang nagsilbi nitong magulang at umaruga sa kanya. Ang lola ni Halina ay isang retiradong guro. Siya ang nagpuno sa mga pangailangan ni Halina, kabilang na dito ang kanyang pag-aaral. Naging mahigpit ang kanyang lola kay Halina mula sa oras ng pag-uwi nito galing sa eskwelahan hanggang sa hindi nito pagpayag na makipagkita si Halina sa kanyang ina. Hindi din pala kasi kasundo ng lola nito ang kanyang ina. Subalit mas nanaig kay Halina ang pagmamahal nito sa kanyang ina. Noong mag first year high school si Halina, lumayas ito sa bahay ng kanyang lola upang hanapin ang kanyang ina na 10 taon na pala nitong hindi nakikita at ang kanyang kapatid. Masayang tinanggap ni Mildred si Halina noong sila ay magkita na sa panahon na iyon, nakapag-asawa na ulit si Mildred at may 2 na ding anak. Subalit hindi din nagtagal ay hinihiwalayan din ni Mildred ang kanyang bagong nakarelasyon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan at may tuturing ng himala, muling nagkabalikan ang mga magulang ni Halina na sina Mildred at Rene na muli pang nagkaroon ng isa pang anak na lalaki. Pero muli na namang nasira ang relasyon ng kanyang mga magulang nang matuto si Rene na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa sobrang lala ng pagkalulong nito sa duga ay nakuha niyang sunugin ang bahay ng kanyang ina, ang lola ni Halina na siyang nagpalaki sa kanya. Sa kabutihang palad ay hindi nadamay ang kanyang lola sa sunog at mas pinili na lamang ng kanyang lola na magtungo ng Estados Unidos upang doon mamuhay. Hindi na din pinatawad ng lola ni Halina ang kanyang anak. Sa paglipas ng panahon ay mas lumala pa ang naging kalagayan ng ama ni Halina hanggang sa noong ika-26 ng Nobyembre 1998 ay nakulong ito dahil sa patong-patong ng mga kaso. Naglabas-masok sa kulungan ng kanyang ama dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Habang si Halina naman noong taong 2000 kung saan siya ay 19 na taong gulang pa lamang ay nagsimula ng sumabak sa pag-arte. Na-feature noon sa isang talk show si Halina at ang kanilang pinakarason ay upang pagbatiin silang muli ng kanyang ama. Kasabay nito ay ang pag-launch pa lamang noon sa pinakaunang pelikula ni Halina na Alipin ang Tukso. Sa titulo pa lamang nito ay mahalata na nating pinasok ni Halina ang mga mapang-akit na mga role sa pelikula. Kasalukuyan noong nakakulong ang ama ni Halina sa Laguna Provincial Jail at nais niya itong kausapin upang magkapatawaran at masabihan din ito sa pinasok nitong pagpapaseksi sa mga pelikula. Makikita noon ang mga larawan ni Halina na halos hubot-hubad na sa mga tabloid at dyaryo na nakakarating hanggang sa loob ng kulungan. Ayon noon sa batikang kolumnista na si Butch Francisco na siyang host ng Star Talk, napakamahiyain daw nito at talagang napakaganda. Ang pangalan umano ni Halina ay wala nang maaaring ipalit na pangalan dahil sa tunay na kahali-halina ang kanyang ganda.
Kabado daw noon si Halina habang papalapit na sa provincial jail kung nasaan ang ama at nais pang mag-pack out at bumalik na lang sa Maynila. Matapos huminga ng malalim ay lakas loob itong lumabas ng sasakyan patungo sa amang naghihintay na din sa kanya. 2 taon na ang nakakalipas nang huli silang magkita na mag-ama, kaya naman ang pagkikita nila ay nagpaluha sa mga taong naroon ng araw na iyon. Ayon pa sa ama ni Halina, matagal na niyang napatawad ang kanyang anak. Sa katunayan nga ay proud siya sa nakamit na katanyagan ng anak. Ani Butch, bumili pa siya ng buko pay noon para kay Halina pagbalik nila ng Maynila at panay pang pasasalamat ng mahiyaing aktres sa kanya. Sinabi pa daw niya kay Halina na huwag siyang kakalimutan nito pag ito ay sikat na. At matapos nga ilang taon ay namayagpag ang pangalan ni Halina. Subalit hindi din ito nagtagal matapos ang isang malagim na aksidente. Ayon kay Butch, habang sinusulat ang kanyang artikulo, nagpaplano siyang bumalik ng Laguna upang magbigay ng huling paalam kay Halina. Ngunit malungkot na biyahe na sa pagkakataong ito dahil wala na siyang bibigyan ng buko pie. Binawian ng buhay si Halina dahil sa matinding pinsala sa ulo matapos na mabangga ang kanyang van sa isang trailer truck umaga ng 4 ng Marso 2004. Kasabay ng balita ng pagpanaw ni Halina noon ay ang isa na namang hindi malilimutang balita tungkol sa kanya. Kumalat noon sa Pilipinas ang isang issue na kung saan dahil sa alindog ni Halina Perez, maging ang embalsamador na naglilinis sana sa kanyang bangkay ay nagkaroon ng interes para ito ay halayin. Kahit umano kasi wala ng buhay ang dating aktres, makikita ba din sa kanyang katawan ng malaanghel nitong mukha at magandang pangangatawan. Subalit ito ay haka-haka lamang na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din naman napapatunayan. Kung buhay lamang umano si Halina Perez magpasa hanggang ngayon, marahil ay mas marami pang pelikula ang kanyang nagawa. Maaaring isa siya ngayon sa mga tinitingalang aktres sa larangan ng pag-arte. Subalit iba ang plano ng Diyos para sa kanya. Sa ngayon ay nananatili na lamang siyang alaala ng ating kasaysayan at magsisilbing palatandaan na sa buhay ay walang kasiguraduhan. Kaya dapat mo itong ingatan at pahalagahan.